Samantala, nang matanggap ni na Haring Gazel at ng kanyang mga executive ang ulat tungkol kay Rimuro, hindi agad naniwala si Commander-in-Chief Von na nagawa nitong talunin si Hinata. Ngunit pinatunayan ito ni Henrietta dahil matapos ang kanilang laban ay nauwi sa diplomatikong relasyon ang Tempest at Lublius. Ayon sa matanda, isa ng banta si Rimuro kay Haring Gazel dahil mas malakas na ito sa kanya. Ngunit para kay Haring Gazel, kilala niya si Rimuro at lubos siyang nagtitiwala rito. Samantala, habang naglalakad si Rimuro, nadatnan niya si Ramirez na nakikipagtalo kay Gobakyo dahil nais niyang kunin ang lugar na ito. Ngunit sinabi ni Gobakyo na kailangan muna niyang ipaalam ito kay Rimuro. Sinubukan ni Ramirez na takutin ito gamit si Beretta, subalit ilang sandali lang ay dumating na si Rimuro at nadatnan din niya si trainee na nagtatayo na ng bahay para sa kanilang titirhan. Dahil dito, ipinaliwanag ni Beretta na kahapon ay nagpasya si Ramirez na umalis sa kanyang labyrinth dahil boring daw doon at mas maraming masasayang bagay na pwedeng gawin sa Tempest. Bagamat ipinaalala ni Beretta na minsan na siyang tinanggihan ni Rimuro tungkol sa paglipat, subalit kinukonsinti naman ito ni trainee at naniniwalang hindi mahihindian ni Rimuro si Ramirez. Sinabi rin ni Beretta na sinelyohan na ni Ramirez ang lagusan ng kanyang labyrinth. Kaya naman nagmakaawa si Ramirez kay Rimuro dahil wala na silang matutuluyan kung palalayasin pa siya. Naiintindihan naman ito ni Rimuro, ngunit napansin niyang pinatulog nila ang ilang guard gamit si trainee para hindi sila sitahin sa pagpapatayo ng bahay. Dahil dito, napakamot na lamang ng ulo si Ramirez nang mabuking ang kanilang ginawa, subalit napansin ni Rimuro na ang pintuan ng bahay ay papuntang labyrinth. Samantala, sa Sorcery Dynasty Sarion, ipinaalam ni Errol kay Emperor Elmisha ang imbitasyon ni Rimuro. Naalala niyang 3 buwan na ang nakalipas nang nais nang pumunta ni Elmisha sa Tempest, ngunit pinigilan siya ni Errol dahil mapanganib umano ang bansa ng mga halimaw. Para naman kay Elmisha, nakakaawa ang Traito sa kanya ng kanyang mga tauhan dahil maging ang panganib ay nakikita niyang isang bagay na makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Gayunpaman napansin ni Elmisha na kapansin-pansing gumanda ang kalidad ng mga pastry ni Yoshida kamakailan. Hindi ito alam ni Errol, kaya tinukso siya ni Elmisha na kahit isang strategic genius ay wala siyang alam sa mga nangyayari sa paligid. Nang tanungin ni Errol kung ano ang kaugnayan nito sa imbitasyon ni Rimuro, sinabi ni Elmisha na minsan nang nagdala si Errol ng mga pastry ni Yoshida bilang pasalubong sa kanya, ngunit mukhang hindi nito binigyan si Errol. Ipinaalam ni Elmisha na inalok niyang magtrabaho si Yoshida sa kanilang bansa, ngunit tumanggi ito kahit gaano kalaki ang sahod na inaalok niya. Nalaman din niyang isasara na ni Yoshida ang kanyang kafe, kaya nalungkot siya dahil hindi na niya matitikman ang mga merienda nito. Ngunit ayon sa kanyang mga intel, lilipat daw si Yoshida sa Tempest. Dahil dito, naalala ni Errol na ang dessert na kinain niya na gawa ni Shuna ay recipe pala ni Yoshida. Dahil dito nadismaya si Errol sa kanyang sarili. Gayunpaman na pag-usapan muli nila ang imbitasyon ni Rimuro, nag-alala si Errol na maaaring gamitin ng mga kalaban ang pagpunta nila sa Tempest upang pag-initan ng kanilang emperador. Ngunit para kay Elmisha, sobra lamang siyang nag-aalala, bagkus si Rimuro ang dapat nilang bantayan. Dahil sinabi ni Errol na agad pumayag si Rimuro na siya ang gumawa ng highway patungong Tolayon at sasagutin ng buong gastos, nababawiin naman ito sa toll at customs fees, ipinaliwanag ni Elmisha kung bakit iyon ang problema. Kung sila mismo ang magtatayo ng highway, sila ang makikinabang sa kita mula rito sa mahabang panahon. Bilang mga long-lived race, mas nakatuon ang mga elves sa pangmatagalang kita. Ipinaliwanag ni Elmisha na dahil napapaligiran ng Tempest ng maraming bansa, hindi magtatagal ay magkakaroon ito ng mga highway na mag-uugnay sa iba't ibang lugar. Dahil magiging sentro rin ito ng kalakalan, mas marami ang gagamit ng mga kalsada. Kung makakakuha sila ng posisyon sa konstruksyon, magkakaroon din sila ng pagkakataong kumita mula sa paggamit nito. Dito napagtanto ni Errol na hindi niya agad nakita ang malaking oportunidad. Bago sabihin ni Elmisha ang magiging tugon niya sa imbitasyon, alam niyang bihasa at maraming kaalaman si Rimuro sa lipunan ng mga tao, kaya hindi nakapagtatakang isa rin itong otherworlder, tulad ni Hanata, Shizuo at Yuki. Ngunit para kay Elmisha, talagang naiiba si Rimuro sa ibang mga otherworlder, kaya hindi niya maaaring palampasin ang imbitasyon nito. Samantala, kabado sina Ramirez dahil ipinatawag sila ni Rimuro sa kanyang opisina. Ngunit iba pala ang pakay ni Rimuro dahil tinanong niya si Gobakyo kung maaari silang maglagay ng espasyo sa ilalim ng arena. Sinabi ni Gobakyo na delikado ito dahil maaaring gumuho ang istruktura.
Kaya naisip ni Rimuro na maglagay na lamang ng pintuan at agad na naunawaan ni Ramirez ang ibig niyang sabihin sapagkat balak niyang i-connecta ang underground labyrinth sa arena sa pamamagitan lamang ng isang pinto. Balak ni Rimuro na lagyan ng mga halimaw ang labyrinth upang maging dungeon ito para sa mga adventurer. Gagamitin din ito bilang lugar ng pagsasanay para sa kanilang mga rookies, kaya si Ramirez ang naisip niyang mamahala rito. Maglalagay din sila ng mga potion store at tavern malapit sa dungeon upang kumita mula sa mga adventurer na bibisita rito. Masayang-masaya si Ramirez dahil magkakaroon na siya ng trabaho. Bagamat hindi pa sigurado ni Rimuro ang magiging kita, tinatayang aabot sa 1,000 adventurer bawat araw ang bibisita sa dungeon. Matapos ibawas ang 20% na gastos, makakakuha si Ramirez ng 2 gold coin kada araw bilang bahagi niya. Dahil dito, labis ang saya niya at iniisip niyang yayaman na siya. Gayunpaman, naging problema nila kung paano palalawikan ang espasyo sa paligid ng arena dahil naroon ang pansamantalang tirahan ng mga refugee mula sa Year Azania. Iminungkahi ni Ramirez na kaya niyang ilipat ang buong lugar kasama ang mga bahay ng mga lycanthrope papunta sa kanyang labyrinth kung papayag ang mga ito. Dahil dito, namangha sina Rimuro at Gobakyo nang mapagtantong may silbi rin pala ang kapangyarihan ni Ramirez. Matapos malaman ni Rimuro ang mga kaya pang gawin ni Ramirez, masaya sila Rimuro dahil nalutas na nila ang kanilang mga problema sa proyekto sa tulong ng isip batang Demon Lord. Samantala, habang sinusuri ni Rimuro at Gobakyo ang blueprint ng arena, hindi nila akalaing matatapos ang proyekto sa loob lamang ng 1 o 2 buwan, sa halip na umabot ng ilang taon gaya ng una nilang inaasahan. Dahil sa tulong ng mga taga-Year Azania, mabilis ang naging takbo ng konstruksyon at inaasahang magagamit na ito sa nalalapit na Tempest Founder Festival. Matapos ang maghapong pagtatrabaho, umuwi na ang mga taga-Year Azania sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng pintuan ng labyrinth ni Ramirez. Kamakailan lamang ay inilipat ni Ramirez ang mga pabahay ng mga refugee sa isang palapag ng labyrinth at masaya naman silang nanirahan doon. Bagamat kayang gumawa ni Ramirez ng maraming palapag, nilimitahan ito ni Rimuro sa 100 lamang. Balak niyang lagyan ng bawat palapag ng mga halimaw kung saan habang bumababa ang mga adventurer ay lalo silang lalakas at dadami rin ang mga patibong. Nagkasundo ang dalawa sa plano, kaya naman naging ganado si Ramirez na simulan ng paggawa ng dungeon. Kinagabihan, binisita ni Rimuro si Kurobi upang makita ang mga nagawa nitong armas. Ngunit hindi basta-basta magagamit ng sinuman ang ilan sa mga sandata dahil nagtataglay ang mga ito ng malalakas na quirks. Simula nang maging Demon Lord si Rimuro, nabahagian si Kurobi ng unique skill na Master Craftsman na nagbigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng pambihirang mga kagamitan. Sa dami ng kakaibang armas na ginawa ni Kurobi, mayroon nang mailalagay si Rimuro sa mga treasure chest ng dungeon bilang mga reward para sa mga adventurer. Balak din niyang punuin ng mga inn, tavern, at armor at weapon shop ang paligid ng arena upang mas maging masigla ang lugar. Ibinigay rin ni Kurobi ang espadang espesyal na ginawa niya para kay Rimuro. Bagamat mukhang hindi pa ito tapos, ipinaliwanag ni Kurobi na patuloy itong mag-e-evolve base sa magical energy ni Rimuro. At magkakaroon ng butas ito sa gitna ng espada upang mas maayos itong makapag-adjust sa kanyang lakas. Kinabukasan, sinama ni Rimuro si Veldora sa labyrinth dahil inalok niya ito ng mahalagang trabaho. Nung isang araw kasi, inalok ni Rimuro na maging overlord o tagapagbantay si Veldora sa pinakahuling palapag kung saan matatagpuan ang spirit labyrinth ni Ramirez. Bukod sa magiging malaking atraksyon siya sa Tempest, hindi rin niya kailangang pigilan ang kanyang aura habang nasa loob ng labyrinth. Dahil dito, buong tuwang tinanggap ni Veldora ang kanyang bagong tungkulin. Pinag-usapan ni Rimuro at Ramirez na sa oras na pakawalan ni Veldora ang kanyang aura sa loob ng labyrinth, magsisimulang mag-spawn ang mga halimaw. Habang papalapit ang mga adventurer kay Veldora, lalakas din ang mga halimaw na kanilang makakaharap, kaya magiging mas mahirap ang bawat palapag. Maya-maya ay nalungkot si Veldora nang makita ang kanyang palapag dahil wala raw itong pinagkaiba sa kuweba kung saan siya dating nakakulong. Dahil dito, ipinakita muna ni Rimuro ang disenyo ng palapag at nang magustuhan ito ni Veldora ay agad itong ginawa ni Ramirez upang maging totoo. Napansin din niya ang isang pintuan sa gilid, napasukin nila ito na tuklasan niya ang silid na pahingahan niya habang naghihintay. Nilagyan din ito ni Rimuro ng mga manga upang hindi siya mabagot. Hindi makapaniwala si Rimuro na natapos nila ang 100 palapag ng labyrinth sa loob lamang ng 1 linggo.
Natuklasan din niyang malaya nilang nababago ang bawat palapag na tiyak na magpapahirap sa mga adventurer. Bilang tulong naman sa mga mahihirapan, naglagay si Ramirez ng save point kada 10 palapag para may balikan ang mga adventurer. Gayunpaman, kung susubukan nilang mandaya, may malalakas na halimaw na naghihintay sa bawat save point. Isa rin sa ipinagmamalaki nila sa dungeon ng resurrection ni Ramirez. Ang sino mang makikipagkasundo sa kanya ay magiging parang immortal sa loob ng dungeon dahil kapag namatay ay automatikong babalik sa kanilang save point. Gayunpaman napatanong si Rimuro kung tiyak na gumagana ang resurrection bracelet ni Ramirez. Ayon sa kanya, matagumpay na itong nasubukan kay Beretta. Bagamat ikinagulat ito ni Rimuro, nilinaw ni Beretta na hindi naman siya basta-basta mapapatay kung sakaling pumalpak ang eksperimento dahil isa siyang demon. Gayunpaman, sinabi ni Rimuro na one-time use lamang ang bracelet kaya pag-iisipan pa nila kung ibebenta ito at kung magkano ang magiging presyo. Pinuri ni Rimuro si Ramirez dahil natapos na nila ang paggawa ng dungeon, kaya oras na para sa susunod na hakbang ang pagpapakawalan ng aura ni Veldora. Nang pakawalan nito ni Veldora, kinailangan pang gumamit ni Rimuro ng barrier upang maprotektahan sila mula sa napakalakas nitong aura. Dahil sa lakas at taas ng magical density ni Veldora, naisip ni Rimuro na dalhin sa dungeon ang mga ore na kanilang namina. Kapag matagal na na-expose ang mga ito sa aura ni Veldora, magiging magic stone ang mga ore na maaari nilang gamitin para sa iba't ibang pangangailangan ng Tempest. Matapos nito, kinausap ni Rimuro si Beretta tungkol sa kagustuhan nitong patuloy na maglingkod kay Ramirez. Alam ni Rimuro na nais ni Guy na iisa lamang ang maging master ni Beretta, ngunit nais naman itong maglingkod sa kanilang dalawa. Dahil tuluyan ng lumipat si Ramirez sa Tempest at dito na sila magtatrabaho, ipinaliwanag ni Rimuro na para na rin itong sabay na naglilingkod sa kanya. Kaya inilipat na ni Rimuro ang kontrata ni Beretta kay Ramirez. Nang maging matagumpay na ang paglipat ng kontrata, naging masaya si Ramirez dahil isa na sila ngayong ganap na isang pamilya. Gayunpaman, bumalik muli sila upang magdagdag ng iba't ibang patibong sa dungeon upang lalo itong maging mahirap at hindi maging boring ang bawat palapag. Nais din ni Rimuro na maglagay si Ramirez ng mga sakuna sa bawat palapag, ngunit hindi na ito kayang gawin ng diwata. Bigla namang nagsalita si Milim mula sa kanilang likuran at sinabing ipaguhuli niya sila ng Ice Dragon at Fire Dragon upang gawin ang mga sakuna sa dungeon. Inakala ni Milim na nagkakasiyahan lamang sina Rimuro, kaya ayaw niyang maiwan sa kanilang ginagawa. Ngunit nilinaw ni Veldora na hindi sila naglalaro kundi nagtatrabaho na sinang-ayunan naman ni Ramirez. Ipinaalala ni Rimuro na dahil sa liham na ipinadala ni Milim, naging abala siya ngayon sa paghahanda para sa Founder Festival, kaya't natuwa si Milim. Gayunpaman, nang sabihin ni Ramirez na hindi na siya kailangang imbitahan ni Rimuro dahil dito na siya nakatira, nagselo si Milim at sinakal si Rimuro. Nabaling lamang ang atensyon niya kay Ramirez nang sabihin nito na ayaw kasi ni Rimuro magpatira dito ng mga pasaway. Ngunit natigil ang kanilang harutan nang sawayin sila ni Shuna dahil hindi sila makakakain ng merienda kung hindi sila titigil. Gayunpaman, iginiit ni Milim na hindi siya pumunta roon para tumakas sa pag-aaral, kundi upang tumulong sa kanila, ngunit hindi pa rin siya lubos na pinaniwalaan ni Rimuro. Kaya nakumbinsin niya si Milim na manghuli ng 4 na elemental dragons at pakawalan ng mga ito sa dungeon. Samantala, nagsimula nang mag-spawn ang mga halimaw sa bawat sulok nito dahil sa aura ni Veldora, at matagumpay nilang nalagyan ng mga patibong ang loob ng dungeon. Kinabukasan, dumating si Mile at humanga sa arena dahil malapit na itong matapos. Ipinaalam naman ni Rimuro kay Regard na kapag naging matagumpay ang festival, itatalaga niya si Mile bilang Chief Financial Manager ng Tempest. Maya-maya, hindi rin makapaniwala si Mile sa bagong gawang luxury lodging sa Tempest. Nagpasalamat muli si Mile kay Gobwemen dahil iniligtas siya nito kanina. Hinala ni Mile na si Kazak ang nag-utos ng pag-atake bilang paghihiganti. Dahil dito, napaisip si Rimuro kung paano ito nakalusot, gayong protektado ng barrier ni Shuna ang kanilang mga highway. Kinabukasan, iniulat ni Shuna at Regard na dumating na ang mga tribo mula sa Jura Forest upang dumalo sa selebrasyon ng pagiging Demon Lord ni Rimuro. Ipinaliwanag ni Regard na kapalit ng proteksyon ay dapat kailangan nilang kilalanin ang pamumuno ni Rimuro. Gayunpaman, kung makita nilang kulang o mahina ang proteksyong ibinibigay nila, maaari silang maghimagsik, lalo na't nakasanayan nilang protektado pa rin ang Jura Forest ng kapangyarihan ni Veldora.
Maya-maya nang maisuot na ni Rimuro ang kanyang korona, nakaramdam siya ng hiya dahil hindi siya sanay sa ganitong bagay. Ngunit naisip niyang hindi lamang siya ang nakararanas nito dahil si Yuma ay itinalaga na rin bilang hari sa dating bansang Falmouth. Kinabukasan, nagsimula na ang seremonya ng pagiging Demon Lord ni Rimuro. Unang dumating sa mga tribong dumalo ang mga Lizardman na pinamumunuan ni Abiro. Ipinagmalaki ni Rimuro ang sipag at kontribusyon ni Gabiro bilang bahagi ng Department of Development, kaya naman labis na ipinagmamalaki siya ng kanyang pamilya. Para sa huling tribo na dumalo sa araw na ito, dumating ang mga Dryad na nais namang maglingkod kay Ramirez. Pinayagan sila ni Rimuro na lumipat sa Spirit Labyrinth. Bagamat nasa Jura Forest pa din ang kanilang tahanan, hindi na ito sakop ng direktang pamamahala ni Rimuro, kaya't sa huli ay nagpasalamat ang mga Dryads kay Rimuro dahil mahalaga sa kanila ang pahintulot ng Supreme Leader. Sa ikalawang araw ng selebrasyon, unang bumungad kay Rimuro ang nagbabangayang pinuno ng tribang Gozo at Mezo. Kilala ang dalawang tribo bilang mortal na magkaaway at kabilang sa pinakamalalakas na mandirigma ng Jura Forest. Dahil dito, pinakawalan ni Rimuro ang kanyang Lord's ambition, ngunit hindi pa rin natinag ang dalawa dahil sa tindi ng kanilang galit sa isa't isa. Maya-maya, biglang nabasag ang barrier ni Shuna at isang napakalakas na aura ang dumaan, senyales ng isang mapanganib na bisita. Nadatnan na lamang nilang nakahandusay ang mga security force ng Tempest, ipinahayag ng mga panauhing ito ang galit kay Rimuro dahil inunahan umano silang patayin ito si Clayman. Dahil sa energy level ng tatlo, tinansya ni Rimuro na kapantay nila ang pre-awakened Clayman, kaya hindi niya sila maaaring balewalain at nagsimula siyang mag-isip kung sino sa mga Demon Lord ang kanilang pinaglilingkuran. Nagdesisyon si Xian na siya na lamang ang haharap sa tatlo. Bagamat nag-aalala si Rimuro dahil sa lakas ng mga ito, kinumbinsi siya ni Benemaro na hayaan na lamang si Xian. Gayunpaman, nagpasyang ganapin ni Rimuro ang laban sa arena upang maiwasang may mapinsala. Sabay-sabay na sumugod ang tatlo upang pabagsakin si Xian, ngunit walang hirap niya silang binalagbag at agad na napabagsak. Nagulat si Rimuro sa laki ng inunlad ng lakas ni Xian, kaya naman agad niyang inutusan itong itigil na ang laban. Matapos nito, pinagsabihan ni Rimuro ang tatlo na huwag nang umulit dahil mas malala ang maaari nilang sapitin kung ibang Demon Lord ang kanilang pinagtangkaan. Gayunpaman nagpakilalang ang tatlo na sila ang mga anak ni Dagruel, sina Dagra, Liura, at Chonkra. Ipinagtapat nilang inutusan sila ng kanilang ama na magsanay sa ilalim ni Rimuro dahil masyado silang pasaway sa kanilang tahanan. Dahil dito inutusan ni Rimuro si Xian na lamang ang magsanay sa tatlo. Maya-maya, tila naging maamong tupa ang mga pinuno ng Mezo at Gozo matapos masaksihan ang lakas ni Xian. Kinahapunan ay dumating naman ang mga elves ng Jura Forest at nagpasalamat ang kanilang elder kay Rimuro dahil napagkasundo niya ang dalawang tribo. 100 taon na kasing naglalaban ng tribo ng Mezo at Gozo, kaya patuloy na napipinsala ang kanilang kabuhayan at mga tahanan sa kagubatan. Dahil dito ay naging mahirap para sa kanila ang humanap ng tirahan sa Jura Forest. Dahil dito, naisip ni Rimuro na patirahin ang mga elves sa Spirit Labyrinth ni Ramirez, kapalit ng pagtatrabaho nila sa Tempest. Nagpasalamat ang elder, ngunit ikinalungkot niyang may ilan sa kanilang mga kasamahan na nagtrabaho sa ibang lugar at hindi pa nakakabalik. Dahil dito, naghinala si Rimuro na maaaring may kinalaman si Kazak at agad niya itong ipinaimbestiga kay Sawei. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.